Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. At eto po tayo mga kababayan, First Monday of June dito sa aming lugar, June 3rd. Malapit-lapit nang matapos ang mga bata sa eskwela nila. Ilang araw na lang, summer vacation na sila. Okay, so ang dami pong balita mga kababayan, hitik na hitik. Nandyan ang rockstar nating PBBM, yung sa West Philippine Sea, napakahitik na balita dyan, At kay Mayor Alice Go, sa mga Duterte. Kasi ngayon po, meron pong hearing sa House Appropriation Committee. House Committee on Appropriation. Natatalakay po dyan yung DOH. Very interesting po, Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ay si Mayor Alice Go, na napaka-controversial po, At kasi po, meron na pong action na ginawa ang ombudsman. Despite of the action of ombudsman, may statement po ang Office of Solicitor General. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. At ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa video premiere, sa chat box kung meron man po. Shout out po lahat sa inyo and may God bless you all, sa mga OFWs, Lagi po kayong mag-ingat. At kayo po ay ang tinasabi nating modern heroes. Kay na siyang nilalakad ang ating channel. Salamat sa iyo. And diyan po sa lahat ng West Philippine Sea advocates, sa Palawan, Zambales at Norte. May God bless us all. So ito po, unahin muna natin itong balita dito sa Inquirer just to give you a tidbits, Mayor Alice Go, DNA test no longer feasible. So kasi, itong senator na ito, si Win Gatchalian, ay nagre-request, dinider niya po, hinahamon niya ang butihing mayor ng Banban na magpa-DNA test para po kasi malaman talaga, i-compare yung niya sa nanay niya daw. Nanay niya daw di umano na si Wen Yilin. Kaso, biglang nawala na. Hindi na daw feasible na mag-DNA test pa si Mayor Alice Go. Bakit? Anong dahilan? The DNA test that could have established the nationality of Alice Go is no longer feasible. Hindi na po posible. Hindi na maaring mangyari. Bakit? Senator Gatchalian said Monday because Lin Wenyi, the Chinese national believed to be the mother of controversial Banban Tarlac Mayor, has already left the country. Ayon, tumakas na. Umalis na. So, pwede ba nating ma-apply dito yung sinasabi nilang flight is a sign of guilt? Di ba? Lagi sinasabi yan ni DOJ Secretary Remulla. Flight is a sign of guilt. Tumakas ka. Umalis ka, nagtago ka. Meaning, guilty ka. Bakit umalis tong si Lin Weyin o Wen Yi Lin, whatever her name is? Kung talagang gusto niyang tulungan si Mayor Alice Go, okay, go. Hindi ko anak yan. Kaso tumakbo Sino nagpatakbo? Sino nagpatakas? Bakit hindi yan nilagay sa hold departure order? Hindi minanmanan, walang bolo. Be on the lookout. Diba? Wala. Paano nakalabas yan? Di ba? Alam naman siguro ng immigration na iniimbestigahan. Bakit hindi naglabas na lang ng order ang immigration? They have taken an initiative na, wait a second, let's put a whole departure order for these guys. Yung tatay ni Alice Go, yung kanyang kapatid, at yung sinasabing di umanong nanay niya. Ba't di ginawa ng immigration yan? Sa bagay, mas kinagawan mo yan ng hold HDO, hold departure order, makakalabas pa rin yan. Pera lang papagalaw dyan. Alam nyo naman ng mga ibang kalahi nating Pinoy, basta kwarta, okay na.
Bayaan mo na ang dignidad. Wala tayong pakialam dyan. Dahil ang gobyerno, sila-sila rin. Mga magnanakaw din. Ganun lang dahilan ng mga yan eh. Real talk lang, sasabihin nila. The DNA is not possible for now. Because according to the Bureau of Immigration, kita nyo yon, hindi man lang hininto muna. They have not taken an initiative to do so. Pero, yung mga kababayan natin gusto lang pumunta sa Hong Kong for the first time, pumuntang mag-tourist sa ibang bansa, sinesecondary. Kasi ganito, mga dokumento. Pero pagdating sa banyagang ito na kontrobersyal ang pagkatao, umalis. Diba? Lin Wenyi and Jian Songgu are no longer in the country, in the Philippines. They already flew to another country so we can find them here. Yun ang sabi ni Gatchalian. Sabi daw nung Bureau of Immigration. First of all, these two are Chinese nationals so they can really go back to China anytime and opt not to return here. If that happens, we no longer have a chance to prove that these two are Mayor Ali's parents. For now, Lin Wenyi is no longer in the country. So it will be difficult for us to demand a DMA test. Yan. Lana. Lusot. Diba? Lusot po siya. Wala na tayong magagawa dyan. Sorry na lang. Sherwin Gatchalian. Sorry. No? Napalautan tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, daig ng maagap ang masipag. Ayan. Maski na sa West Philippine Sea. Diba? Ito na po ang latest na balita kay Mayor Alice Gu na napunta na po sa basura yung request na mag-DNA test kasi wala na yung dalawang tsekwa sa bansa, nakaalis na at hindi na alam kung nasaan sila. Baka nasa Timbuktu ang mga yan. Ito po sa balita ng GMA News Online. Ombudsman suspends Banban Mayor Alice Gu. Ayun. Baka naman kamag-anak ni... Tanong lang kamag-anak ba ni Digong? O si Bongo? Itong si Alice Gu? O di ba? Digong Gu. Bongo. Alice Gu. Gago. O di ba, Miyo? Sampalin mo na nga yan ng B, Miyo. The Office of the Ombudsman has suspended Banban Tarlac Mayor Alice Gu and 2 other local government officials for up to 6 months. So, ayun, tama naman po yan. Kasi ayan po yung request ng DILG sa Ombudsman. Para hindi po sila maka-impluwensya sa mga gagawing investigasyon. O yun. Bakit po siya na-suspend? This development came after the DILG filed GRAP complaints. Against Gu over her reported involvement with the raided Pogo in her locality. Bakit siya pinala ng GRAP complaint? Ito. Ipinal po yung GRAP complaint sa Ombudsman noong May 24. Ito po. Kasi po, they issued a permit to Hongsheng Gaming Technology Incorporated despite yung Hongsheng Gaming Technology failed to complete the requirements and having an expired license from PAGCOR. O nga naman, anong ginawa nyo dyan, Mayor, sa kayong dalawa pa na kasamahan niya na nasuspindido ng 6 months? Bakit nyo binigyan ng permit, itong Hongsheng Gaming Technology Incorporated, hindi nga nakapag-comply ng complete requirements at expired yung license from PAGCOR. Bakit? What's the matter? Maybe. Money. Given the respondent's power and authority, there is a strong possibility that they may influence, witness, or tamper with any evidence material to the case. So, tama tayo. Preventive suspension. Para hindi maka-impluensya o madiktahan, manakot ng mga witnesses. Other than Gu, others ordered suspended were business permit. Ay, naku, yari ito. Business permit and licensing officer Edwin Ocampo and municipal legal officer Aden Sigu. On March 13, authorities raided 10 hectare and
area operated by Sun Yun Technology Incorporated and found several businesses to be linked to POGO operations. Yan, yung mga ano nila. The foregoing considered, this office finds sufficient grounds to preventively suspend Alice Gu, Edwin Ocampo, and Aden Sigu, considering that there is strong evidence showing their guilt, that the charges against them involves grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, and gross neglect of duty which may warrant the removal from the service. So, ayan, ay nako, patay na. Ayan na ha, suspended na ha. Their continued stay in office may prejudice the investigation of the case filed against them. Yan, ayan ang sabi. Gu, whose nationality as a Filipino is being questioned by lawmakers, was also found to be the incorporator of Bapulan Development, which owns the land where the complex, home to over 36 buildings. Ang dami, ang laki nun. 10 hectare ba naman eh? 36 buildings ha? A swimming pool and a luxury cars is located. O yan. Gu has denied links to the POGO operation. O ayan, yan na po yan. Suspended siya for 6 months to prevent them from influencing and tampering the witnesses or the evidences. Dalawa pa ang kasama niya, si Ocampo at Sigua. Sigu or Sigua. Okay? Ayan. Ano ang sabi ni Mayor Gu? Eh, syempre, as a good mayor as she is, syempre, sabi rin sa GMA News Online, ban Mayor Alice Gu to comply with suspension. Vows to clear name. Syempre, mag-comply ka. Sabi mo nga, di ba, good girl eh. Good girl doesn't lie. Banban Tarlac Mayor Alice Gu on Monday said she will comply with the Ombudsman suspension order while stressing she did nothing wrong or illegal. Quote, aba, Mayor, ang galing naman ng quote mo dito. Mukhang may quote card tayo dyan, mga kababayan eh. Nakita ko yan eh. May quote card dito, ang galing-galing ng pagkakasulat ni Mayor eh. No? Ano ba yun? Ayan po, Ombudsman order. Ito po yung sabi sa quote card. Ayan. Quote card na lang natin. Galing ng Global Daily Mirror. Ako po ay sumasang-ayon sa proseso ng batas at tinatanggap ang pasya ng Ombudsman, pero ilalaban ko ang aking kaso. Wala akong kasalanan at tapat akong nagsisilbi sa ating bayan at mamamayan. Hindi ako sosokok at patuloy kong ipagtatanggol ang aking integridad at pagkatao. Yan po ang sabi ni Mayor Alice Gu. Pero ang sasama po ng ang sasama po ng komento ng mga netizens na dito, hindi ko na lang po babasahin, pero kung gusto nyong makita, punta po kayo ng Global Daily Mirror official Facebook page. Nandun po yan. Ang sasama po. Di ba? Ayoko po. Ito pa. Dagdag pa natin itong sinabi ni Mayor. Naniniwala na ako ito ay pagkakataon upang linawin ang mga paratang laban sa akin. Ako ay handang makipagtulungan sa mga kinakaukulan upang masiguro ang katotohanan at hustisya. Nalabas pa yung dila. Ang hirap po talaga, mga kababayan. Ito pa. Go said she was also hurt by the accusation, saying that this violated her rights. Ayun naman pala. Di magreklamo ka sa human rights. Pumunta ka doon. Kasuhan mo sila Hontiveros, ng mga senador na nagtatanong sa'yo. Pati yung personal love life mo, kasuhan mo. Napakalungkot po ang aking nararamdaman dahil na rin sa mga hindi totoo at masasakit na paratang. Parang nauna nang may hatol sa akin bago pa man ako marinig. Ito ay isang paglabag sa aking karapatan bilang isang tao at bilang isang pinunong hinirang ng inyong boto. Kung ganun, magreklamo ka nga. Mag-CHR ka, patulong ka sa kanila. That, they violated your rights, di ba? At least yan, no, Mayor, at least matutunan mo ang iyong farm. Siguro, laki ng kinikita ng farm ni Mayor, no? Yung hog farm nila o ano man yung meron sila sa farm, mga itlog. Ito ko itlogan ni manok. Yung mga manok nila, they lay eggs gold. Para pong si Goldilocks. Nandun yata si Goldilocks eh. Miyu. Baka nandun si Goldilocks, so hanapin natin. Para tumigil na tayong mag-vlog, Miyu. Muriin mo. The hen that lay gold eggs, si Goldilocks. Naku, ang sarap naman yan. Kaya pala, nakabili ng helicopter eh. Mga ka-mayor, tinatago mo si Goldilocks doon.
care to share to the Filipino people para naman mabayaran yung utang natin dyan sa kakautang natin. Para naman din na mapapahiya si Digong na umutang siya ng ilang trilyong piso at sinabing utang daw yun ni PBBM. Baka ilang itlog lang ni Goldilocks naman dyan. Maibayad na sa World Bank o sa International Monetary Fund yung mga utang natin para pag nakapagbayad tayo, o okay na. Tapos, bigyan na rin natin ng balato yung mga tsekwa doon sa West Philippine Sea. Para umalis na kayo. Ito lang pala kailangan nyo. Umalis na kayo. Di ba? Grabe oh. O di kaya baka mayroon namang Midas touch si Mayor Gu. Mayor Gu, baka naman Midas touch ka naman dyan. That everything you touches turns to gold. Ay naku. Miyo. I-best friend mo nga yan si Mayor Gu, Miyo. Di ba, mga kababayan? Kasi ang laki ng farm niya eh. Lumaki siya sa farm. Di ba? Okay na. Mayor Gu, nagbibiro lang ha. Tinatanong ko lang, baka naman, oo nga naman, baka naman totoo si Goldilocks. Kasi napanood kong movie, Jack and the Beanstalk, si Goldilocks pala nandun sa itaas ng ulap eh. Inakyat ni Jack and the Beanstalk gamit ang beanstalk. Kinuha niya lang si Goldilocks para mangitlog ng gold na itlog. No? Gaano ba kalaki yung itlog na iniitlog ni Goldilocks na gold? Gaano kabigat? At nang makabili rin ng helicopter, mabilhan natin ng mga fighter jets ang ating AFP, makabuild tayo ng aircraft carrier ng Philippine Navy, at makabili tayo ng submarine. Anak ng siopaw, care to share naman dyan, Mayor Gu. Huwag mo naman ipagkait sa mga kababayan mong mga Pilipino. Antibay mga kababayan, no? Oh, tinan nyo yung sulat ni Mayor Alice Gu, di ba? Ang galing eh. Well written. In Tagalog pa talaga. O ano yung masasabi mo, Senator Loren Legarda? Ikaw, English ka ng English eh. Buti pa si Mayor, siya talaga yata ang totoong Pilipino. Senator Loren, o ikaw, panay ka English kasi. Ayan tuloy, tululaway ako, Miyo eh. Sasampalin kayo ng bini, Miyo eh. Di ba? O, ito na. Talagang talagang embattled si Mayor Gu. Naaawa na po ako kay Mayor talaga. Sayang oh, pretty woman. Walking down the street, pretty woman. The girl I like to meet. Di ba, Miyo? Sampalin mo ng Naaawa talaga ako. Habang nababasa ko tong mga article kay Mayor Gu, naawa ako sa kanya. No? Magsabi na kasi na lang ng katotohanan para matigil na ito. No, pero pinaglalaban niya po talaga eh. Talagang paninindigan niya daw po na siya ay isang tunay na Pilipino na biktima lang siya ng mangkanor nung tatay niya. Pasensya naman, Mayor. No, di ba? Oh, kasi bakit? Bata pa lang yata yung kasambahay, tinira na eh. Biruin mo yun? Oh, ilang taon yung mother niya nung pinanganak siya? Oh, di ba? Mukha nung pagkatapos lang ma-PMS eh, minangkanor na nung tatay niya. Daming mangkanor sa atin, ha, Miyo? Sampalin mo nga ng biyan. Sampalin mo. Bumili ka dyan, Miyo. Marami dyan sa Japan, Miyo. Pasama ka kay Ai-Chang. Di ba? O, ito po. One after another talaga. Naawa na ako kay Mayor. Mayor, call me baby. Oy, awit po yun ha, di ba? One time wonder yung awit na yun. Call me baby ni Carly Jepsen. And I like this. And like you crazy. Just call me baby. O Miyo, pag di mo alam kung saan bibili nun, call me. Anak ng siopa mo. Oh, ito po, GMA Newsline. Puro GMA News Online nakuha kong article ah. Ano ba yan, ha? Solgen. Biggest question on Mayor Gu is her true citizenship. Oo nga, mahirap patunayan eh. Lalong-lalo na yung DNA test. Wala na. Tumakas na yung lin-lin wen-wen yi.
Di ba? The most critical question that Banban Tarlac Mayor Alice Go has to answer is her citizenship amid conflicting statements. Ayun po yung sabi ni SG Minardo Guevara. Guevara made the response when asked on updates on Gu. He previously said that his office is considering filing co-waranto. Ito pala yon, yung SG pala, Office of the Solicitor General, ang magpapile ng co-waranto. Petition against the mayor over her alleged links to criminal activities of a POGO in her jurisdiction. You have listened to the Senate hearing. It seems to be that there is a lot of conflicting information, if not disinformation. Sabi po ni Guevara. We need to be able to discern what evidence is competent enough that it will hold before the court, and citizenship, it is the most important and crucial question. Tama nga naman po kasi kung maalala nyo, late registration, tapos very ambiguous, nakakahilo, nakakalito. Yung napagpuan nila na yung nandun sa birth certificate niya ay para pong hindi makatotohanan. Those matters will have bearing on her citizenship. So that is what we are trying to find out. We do not want to tell everyone of our findings until we are able to gather all the necessary information. We do not want to make conclusions based on incomplete data. Tama! As if President Ferdinand Marcos has asked him of updates of Gu, Guevara replied, not yet. O baka may insinuation na naman dyan ng mga dead shit, no? But in due time, he may ask that question and we better prepare for that. Correct! Ha? Tama po yan, no? Okay, so talagang nag-iimbestiga pa rin ang Soldian. Kaya kung mapapatunayan na yung citizenship niya is in really question, probably co-waranto. Meaning, naku, yari na. May nako-waranto dyan. Tanggal sa pwesto, di ba? O, ito. Aside from that, ito ang sabi ng OSG. Tuloy lang natin sa politiko. OSG to push through with probe despite Alice Gu's suspension. O, tuloy-tuloy lang. Parang isupplement lang natin yun. Ano? Sabi dito, no, the Ombudsman suspension has no effect on the ongoing investigation by the OSG. We're looking at a different angle other than the administrative or criminal complaint that might have been filed against Mayor Gu before the Ombudsman. So, walang effect, except probably mawawalan si Mayor Gu ng control over the evidence that may be available in her office because she'll be suspended preventatively. And that's the purpose of preventive suspension, para maiwasan yung pagtago niya ng ebidensya kung meron siyang intention to do it. Correct po, tama po yan. Ito pa, Guevara disclosed that OSG's investigation is not only looking at a co-waranto case, oh wow, or the petition questioned the validity and legality of someone holding a certain position. We're not looking only at co-waranto petition with the objective of ousting her. Kasi there may be some other complaints that we need to file first before going into a co-waranto. Wow! Galing ha? Diba? As when a case could be filed, Guevara said the OSG has gathered much information already. But we're still waiting for evidence coming from other government agencies. So we'll put them together as we are doing now, partly consolidating, and then we'll evaluate which of these pieces of evidence can be sustained in a court of law. Kasi merong mga baka hindi admissible dyan dahil hearsay and so on and so forth. So we're still in the process of, and I hope you will bear with us. Timeline is as soon as possible. O yun naman, tama naman yan. Kailangan careful but concise with proof, hindi yung hearsay lang. Tama po yan. Ako, kawawa naman si Mayor. Naawa po talaga ako personally. Hindi po ako nagjo-joke. Naawa lang ako sa kanya. Parang wala siyang katulong, no? Yung kasama, hindi rin lumantad yung mga totoo niyang magulang kung gusto talaga siyang tulungan. 'Di ba kayo po? Ha? Halimbawa lang kayo. 'Di ba? Kung yung alam niyo yung anak niyo kinakawawa na at nakikita niyo, nababalitaan niyo, ano gagawin ninyo bilang isang magulang? As a parent, 'di ba? You will be in a rescue mode kayo. Ipagtatanggol nyo yung anak nyo kasi alam nyo, totoo niyang anak yan. Bakit yung sinasabing tatay niya, maski na tatay niya lang, hindi na lumitaw? Kung 70 years old yan, okay pa yan. Bakit hindi na lang lumitaw yung tatay niya? Ang sabi ng Bureau of Immigration sa una nating article, lumabas na ng bansa, hindi na alam kung nasaan. Baka bumalik na nga ng China. Di ba? Iniwan mag-isa yung anak. Siguro sanay na sanay yung tatay na
Iwanan siya tulad nung sinasabi ni Mayor Alice Gut, kinulong siya sa farm. Binaliwala siya ng tatay niya. Anong klaseng magulang yan? Kaya ngayon, walang katulong tong si Mayor Alice Gut. Sinong magpapatunay na talagang Pilipino siya, kundi siya lang. At yung dokumentong binigay sa kanya ng magulang niya, yung dokumentong binigay sa kanya, natagpuan naman pala na something fishy about it. Something na parang may false information doon. May perjuring na ganap. Oh, iniwan siya ng tatay niya. Kawawa. Eto na nangyari sa kanya, oh. Pero, hindi rin naman siya yung kaawa-awa in terms of material things. No? Lami-lami siya. Sandamakmak ang kanyang mga ari-arian. Oh, di ba? In the first place, hindi ka rin maawa kasi baka nga 10 beses kumakain niya sa isang araw eh. Di ba? Pero ako naawa ko in terms of this eh. Kung totoong magulang yan, i-rescue siya. Maski nasabi mo yung magulang niya, walang awa. Ay, sabihin ko lang, oh, anak ko po talaga yan. Ganyan po talaga ginawa ko dyan. Oh. Ibig sabihin, may tinatago yung magulang. O kung ano man yung tinatago nila, it remains to be seen. Kailangan yun eh. Kumbaga, pwede bang masama yan sa Ripley's Believe It or Not? Unsolved Mysteries. Can you believe it? Di ba yung mga unsolved mysteries? O, ano ba talaga? Di ba, Mayo, ano ba talaga? Sampalin mo na nga ng ano eh. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.